Testing na ng COMELEC ang gagamiting counting machines sa paparating na BARM parliamentary elections. Yan ang ulat ni RR Tubice. Sinimulan na ng Commission on Elections ang Hardware Acceptance Test o HAT sa higit 6,000 automated counting machines na gagamitin sa September 14 BARM parliamentary elections. Dito, isa-isang sinusuri yung mga bahagi ng makina kasama na yung scanner, yung printer, pati yung audio, yung battery. Layunin nito na bago maipadala sa Bangsamoro, maayos yung ACM para sa makasaysayang halalan. Kasi kung hindi, kaagad natin ito nire-reject upang mapalitan ng ating provider. Matatandaan ng lahat nakalagay sa batas na ipinasa ng ating Kongreso na nagpapaliban ng halalan at ginawang September 14, sinabi na ang lahat ng gagamitin ni COMELEC ay yung mga ginamit natin nung nakaraang eleksyon ng 2025. Ibig sabihin, lahat ng makina, lahat ng sistema, lahat ng mga transmission devices at mga iba pa ay eksaktong gagamitin natin. Kung may makitang problema, isasantabi agad ang buong makina at maaaring palitan ang sirang pyesa o buong unit. Nilinaw ng COMELEC, 2025 pa nakahanda ang mga makinang ito dahil gagamitin sana sa naunang schedule ng BARM elections. Pero matapos ma-postpone, muling isinasa ilalim sa hardware testing ang mga ACM dahil naimbak ang mga ito. Sa ilalim ng batas na nagpaliban sa BARM polls at nagtalaga ng bagong petsa sa September 14, gagamitin ng COMELEC ang parehong mga makina, sistema, transmission devices at iba pang kagamitang ginamit noong 2025 elections. Sa 6,500 ACM na dadaan sa HAT, 5,212 ang gagamitin sa mga presinto sa buong Bangsamoro. Ang sobra, ilalaan bilang contingency machines kasama ng mga reserbang baterya sakaling magkaproblema sa araw ng halalan. Yung mga repair hubs natin, sinigurado natin na yan ay nasa bawat probinsya ng lahat ng buong rehiyon. At the same time, meron din po tayong contingency machines na tig sa 10 bawat isang munisipyo. Pagkatapos ng HAT, may mga susunod pang pagsusuri ang COMELEC, kabilang ang simulation exercises sa mga probinsya, pre-election logic and accuracy test at certification mula sa Technical Evaluation Committee. Pinag-aaralan din ng komisyon ang pagtaas ng shading threshold para maayos na mabasa ng makina ang mga balota. Magmula sa 15%, gusto namin itong gawing 25%. Isa sa mga naging issues noong 2025 election, although hindi naman po nakaapekto sa performance, sa integridad ng ating halalan, binaba namin sa 15% yung mismong threshold dahil nga sa maayos at maganda naman yung mismong scanners. Ngayon po ginagawa namin itong 25 para wala nang alingas-ngas, wala nang issue patungkol sa threshold na yan. Nanawagan din ng COMELEC sa mga residente at kandidato sa BARM na sumunod sa gun ban. Suspended ang lahat ng lisensya ng baril dyan sa rehiyon pagdating ng gun ban natin at the same time, pati po yung mga permit to carry. Kung gusto niyo po magdala pa rin dahil sa nature ng trabaho, dahil doon sa risk sa bawat isa, dahil sa mga natatanggap niyo halimbawa na mga death threats kung meron man, ay marapat po na mag-apply tayo ng exemption. Sa kabila ng mga posibleng aberya, siniguro ng COMELEC na may Plan A hanggang Plan C sila para matiyak na matuloy ang botohan sa lahat ng presinto sa Bangsamoro. RR Tubice para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.